So, good day everyone. I am Michael Ryan Guevara and I will discuss about earth process, no? Ano nga ba ang earth process? Siyempre sa bawat bagay sa mundo mayroong proseso, no? Malimbawa sa pagluluto, sa pag-aaral, mayroong proseso diyan, no? Sa pag-abot mo ng pangarap, mayroong proseso. At ang mundo natin may sarili rin siyang natural ways para may pagbabago sa loob ng mundo, no? Natural na nangyayari, no? Some changes are due to slow processes, no? Merong mabagal na proseso, like erosion and weathering, no? Di-discuss natin yan mamaya. And some changes are due to rapid processes, no? Meron syempre pag may mabagal, meron ding mabilis na proseso. Like landslide yon. Landslide syempre nangyayari pag may typhoon, volcanic eruption, nangyayari kapag pumutok yung bulkan, no? Earthquakes, nangyayari yan. Syempre, natural na nangyayari yan, no? At kapag malapit ka sa tubig, possible na mangyari magkaroon ng tsunami, no? Um, so, dito na tayo sa example ng earth process, no? Weathering. What is weathering? Weathering is the process that changes solid rock into sediments, no? Ano nga ba ang sediments? Sediments, ito yung particular matter, no? Na nangyayari na nanggaling sa isang bato. Halimbawa, ang weathering, di ba? Ang bato, steady lang siya and nadurog siya bigla. Ayun yung matatawag na weathering, no? Um, yung mga small pieces na nadadala ng hangin, tapos mapupunta sa isang lugar, no? Tapos kapag maraming sediments na napunta doon, magpo-produce ng panibagong rock, no? At ang tawag doon ay deposition. Next is earthquake, no? Ang earthquake, alam naman natin yan, natural yan nangyayari, di ba? What is earthquake, no? Earthquake is the result of sudden release of stored energy in the earth's crust that creates seismic waves, no? Seismic waves na detect yan ng seismograph, no? Bakit nga ba nangyayari earthquake, no? Natural way, syempre, pag mainit yung lupa, no, pwede mag-possible na magkaroon ng earthquake. Pero pwede rin maging possible na magkaroon ng earthquake dahil sa mga human activities like pagpapasabog ng minahan, no? Pagkakaroon ng experiment like nuclear experiment, pwede siya magkaroon ng possible na magkaroon ng earthquake, no? Next is works of river. Pag sinabing works of river, syempre mauna natin maiisip na may mapapakinabangan natin sa river, no? Ano ba ang river? Syempre river are powerful and dynamic geological agents, no? Pwede siyang magamit, no? The water flowing through a stream performs three kinds of geologic works as erosion, transportation, and deposition. Syempre, yung hindi lang pwede yung lupa yung pwede nating gawing daanan mapunta sa isang lugar, di ba? Pwede rin natin tong gawing transportation, no? Wind and sea, no? Erosion is the geological process in which earthen materials are worn away and transported by natural forces such as wind or water, no? Halimbawa sa weathering, di ba? Halimbawa itong bato, sinabi ko kanina na nadurog. Syempre dadalhin siya ng wind papunta sa isang lugar. Eh yung mga sediments na yon, pag nagsama-sama yon, makakabuo ng isang rock, no? Kapag nasa dagat naman, no? Kapag yung isang bato nadurog doon and dadalhin siya ng tubig papunta sa ilalim ng tubig, sa pinakababa ng tubig, at magkakaroon magpo-produce ng panibagong bato o ng solid, no? Ay yung nagiging natural na nangyayari sa lupa at saka sa tubig. Yung mga nadidissolve na rock, dadali ng hangin or ng tubig and magpo-produce ng panibago, which is, ang tawag doon is deposition nga. Yun. Next is groundwater. Pag sinabing groundwater, di ba, ang una nating maiisip, di ba, sa ilalim ng lupa, no? Halimbawa, nasa baba ka ng pumunta ka sa isang kuweba, tapos syempre pailalim yung yung way nun. May mga certain area na may tumutulo, which is yung mga tubig na yon, safe yon and pwede siyang inumin kasi na-filter siya dahil sa mga rocks, no? Sa mga sand, gravel, ganon. At isa sa example nun is
yung balon, no? Which is alam naman natin na yung balon dati, no, pwede siyang pinagkukuhanan ng ng tubig na pwedeng pampaligo, no? Kasi dahil 'yon sa natural na nangyayari sa ilalim ng lupa dahil sa sand, tubig na umaagos sa ilalim ng lupa, gravel, mga hard rocks, nafi-filter siya as sponge, no? Kaya yung tubig na 'yon is malinis, no? Pwede siyang gamitin. That's all. Processes. Natural processes are the interaction among plants, animals, and the environment. So, number 1 dito is energy flow and nutrient cycles. So, example ng energy flow and nutrient cycles are photosynthesis, food webs, and decomposition webs. So, dito parang overall, parang pinapakita lang dito na kung paano nagiging ng nutrients yung isang plant or yung animal. Tapos, paano ino-obserbahan or paano makikita yung magiging flow ng energy dito. So, next is sediment transport and soil formation. So, dito parang inaalam kung paano yung transportation ng sediment. Tapos, paano yung formation ng soil. Kasi kadalasan sa dalawan to, parang nagkakaroon ng interaction dun sa tubig. Kaya, nangyayari to. So, next is the water cycle. Number 3, water cycle. So, sa water cycle naman, parang ino-observe dito yung continuous flow ng tubig. Tapos, number 4 is reproduction, regeneration mechanism. So, dito sa reproduction, ma-apply din to sa, hindi lang to ma-apply dun sa tao, pati na rin dun sa hayop, pati sa animals or sa plants. Dito, parang example dito, yung sa plants nga, kasi hindi naman nagagawa ng plants yung karaniwang ginagawa ng hayop or tao para reproduce. So, ang ginagawa nito, meron silang reproduction mechanism. So, dito yung sa tulong ng mga ibon, ng birds, ng bees, at ng butterflies, yun yung parang tumutulong sa kanila kung paano makapag-reproduce. So, natural disturbances. So, dito, makikita yung fires, floods, and storms. So, ito yung parang paano nag-i-interact tong natural disturbances dun sa ating environment. Next naman is succession. So, yung succession naman, ito yung parang kung ano yung mangyayari sa susunod. Yung parang evolution lang din, yung paano nag-a-adapt sa changes, parang ganun. Sa plant and animal interaction naman, facilitation, completion, pollination, herbivory, and seed dispersal. So, ito yung parang more on din, sa regeneration mechanism, including yung pollination, yung ganun. Parang interaction naman towards dun sa animal, tsaka sa plant. So, yung climate and microclimate. So, ito din. Yung climate naman, yung parang klima dun nga sa isang malaking lugar. Yung microclimate naman, parang maliit lang. Yung parang ito. Climate is a set of characteristic, temperature, humidity, sunshine, winds, and other weather conditions that prevail over large areas of space for long periods. So, yun nga yun. Parang yung climate na yun, parang nag-interact siya dun sa malaking area. Parang nag-interact din siya. Since yung climate, nag-interact din siya sa environment. Tapos yung microclimate naman refers to a climate that holds over a small area. So, ganun lang din siya. Parang mas pinaliit lang din siya. Pero nag-i-interact pa rin siya sa environment. Natural. So, my name is Kizaya Karen Santos, and ang i-discuss ko po is how does natural processes affects the engineering projects and human activities. So, mainly all about siya sa mga geological engineering. So, engineering geology is the application of geology to engineering studies to ensure that the geological factors related to the location, design, construction, operation, and maintenance of engineering works are recognized and taken into account. So, yung mga geological engineers, sila yung mga nag-minimize ng mga
effects ng natural processes sa infrastructures and sa mga human activities. Sila din yung mga nag-i-investigate kung paano nagkakaroon ng impact yung Earth's processes sa mga infrastructures. So, geological hazard assessments, geotechnical, material properties, stability of landslides and slopes, erosion, flooding, dewatering, and seismic investigations, etc. Sila din yung mga nagpa-process. Isa din sa important role nila is to study the landforms and Earth's processes para ma-identify yung potential geological and human hazards that may have a significant impact on civil structures and human development. They also help to ensure the stable model for construction projects. Madaming pwedeng maka-apekto ng mga engineering projects and the human activities. Unang-una na dito is yung earthquake. Yung earthquake kasi, kapag na-trigger siya, pwede siyang mag-cause ng fire, ng flood, ng destructions of the infrastructures, yung mga factories, and syempre, lalong-lalo na yung tsunami. Syempre, isa sa works kasi ng mga engineers is yung mga nagre-require sila ng digging of soils and rocks. So, kailangan nilang ma-ensure yung stability ng isang infrastructure. Kaya kailangan nila siguraduhin kung tama ba yung lupa na pagtatayuan nila, kung tama ba yung lalim, kung tama ba yung mga materials na kailangan ganito sa pagpapatayo ng mga buildings, etc. Kaya kapag nagpaplano ng na mag-build ng infrastructures like buildings, bridges, tunnels, and yung mga factories, kailangan mo talagang siguraduhin na kaya niya ma-withstand yung earthquake, yung mga tsunamis, yung mga ganun. Sa ganito kasi, vice versa din siya. Pwedeng yung human activities or yung mga engineering projects, pwede siyang makatrigger ng mga natural processes. And hindi naman natin kayang pigilan yung mga natural processes na yun kasi isa na dito is, di ba, kapag nagtatayo ng mga buildings or ng mga factories, di ba dapat malayo siya sa may madaming tao. So, kadalasan tinatayo siya dun sa mga may mapupunong lugar. So, ang tendency din siyempre, magpuputol ka ng mga puno, yung mga gano'n. So, sa pagpuputol ng puno, pwede siyang magkaroon ng effect sa mga engineering projects and sa human activities. Pwede siyang maging magkakos ng air pollution kasi hindi niya na wala ng mga puno na mag-filter ng mga hangin. And syempre, magkakaroon din ng mga landslides kasi wala nang sumisiksik ng tubig kapag may mga bagyo or baha na nangyayari. Human impacts the physical environment in many ways like overpopulation, pollution, burning fossil fuels, and deforestation. Kasi yung sabi ko kanina. Changes like this have triggered climate change, soil erosion, poor air quality, and undrinkable water. Itong mga negative impacts na to can affect human behavior and sa environment kasama na din yung human activities and engineering projects. For me kasi, earthquake na yung pinaka-destructible na natural processes. Kasi yung earthquake na yun, pwede siyang mag-trigger ng tsunami and ng mga fire. So, kailangan talaga kapag nag-build ka ng infrastructure, yung foundation na is dapat matibay and sobrang stable na kaya niya mag-withstand yung isang yung 7 magnitude na earthquake. Earth, oceans, and land can be affected in constructive ways or destructive ways by natural processes. Example na lang ng constructive processes
is sila yung mga create landforms katulad ng um, landslides, volcanic eruption, and flood. Example naman ng destructive processes, ito naman yung mga destroy landforms katulad ng weathering, erosion, landslide, volcanic eruption, earthquake, or flood. So guys, hello guys, I'm Ariel C. Anyabesa and my report is about enumerate different human-induced activities that alter this natural process. So let's start. Human impact the physical environment in many ways, which is overpopulation, pollution, burning fossil fuels, and deforestation. So let's start with overpopulation. So overpopulation occurs when a species population exceeds the carrying capacity of its ecological need. It can result from an increase in births and decline in the mortality rate, an increase in immigration or an unsustainable biome and depletion of resources. So, pag sinabi nating overpopulation, mas maraming tao dun sa isang lugar, which is leads to high birth rate and leads and decline or low death rate. Which, bakit low death rate? 'Di ba sa ngayong teknolohiya, yung mga teknolohiya ngayon is kapag may sakit yung isang tao, kaya pang pagalingin ito. So, mas mababa yung death rate. And also, if higher populated area yun, ang tendency nun is magtatayo ng ang tendency nun sa isang lugar na yun na overpopulated is magtatayo sila ng mga structures para lang sa tirhan ng mga taong overpopulated. For example, sa isang lugar, may forest and overpopulated area. So, kapag overpopulated na yung isang lugar na yun, ang tendency doon, lilipat sa iba. I mean, magtatayo muna sila doon sa forest. Tatanggalin na yung mga puno-puno ron. Then, magtatayo sila ng structure para matirhan ng ibang tao. And also, it leads to immigrants or pwedeng lumipat yung ibang tao doon sa ibang lugar. So, pollution is the introduction of harmful materials into the environment. These harmful materials are called pollutants. Pollutants can be natural, such as volcanic ash. They can also be created by human activities, such as trash or runoff produced by factories. Pollutants damage and the quality of air, water, and land. So, alam naman natin yung pollution. It may be caused by human activity like sa jeepney, 'di ba? Sa jeepney mas yung mga maitim na usok, halos lahat at karamihan sa kanila is nagbubuka ng maitim na usok. Also sa factory, yung mga factory na yun is naglalabas ng mga carbon monoxide, also harmful effects din, harmful pollutants din. Burning fossil fuels. Fossil fuels are produce large quantities of carbon dioxide when burned. Carbon emission traps heat in the atmosphere and lead to climate change in the United States. Okay. So fossil fuels, I mean, may effect pero may good effect din. I mean, not good effect pero ito yung to create electricity siguro. Yes, power and transportation. So, kapag nag-burn ng fuels, it creates power or electricity which then leads to bad effects, which is produce large quantities of carbon dioxide. Carbon dioxide yun. Deforestation is the permanent removal of trees to make room for something beside forests. This can include clearing the land of agriculture or grazing, or using the timber for fuel. Construction or manufacturing forests cover more than 30% of Earth's land surface according to the World Wildlife Fund. So, sinabi ko na nga kanina diba? Kapag overpopulation sa isang lugar, ang tendency nun is magtatrayo ng structure sa ibang lugar, which is through forest. Kung may forest dun sa isa katabing kung may forest dun sa lugar na yon, syempre dun na agad yung pagtatayo at saka
maiba-ibang cause din yung deforestation. So, ito yung mga cause. Pwede ring direct or indirect, which is sa direct causes or natural causes like hurricanes, fires, parasites, and floods. Sa indirect naman, which is human activities such as agricultural expansions, cattle breeding, timber extraction, mining, oil extraction, dam construction, and infrastructure development. So, this for human-induced activity, it triggers this four: climate change, soil erosion, poor air quality, and undrinkable water. So, these negative impacts can affect human behavior in our environment. That includes activity in society such as engineering activities. So, climate change lang naman natin sa bago-bagong panahon. Halimbawa, sabay biglang umulan. Wow, summer ang init, tapos umulan. Soil erosion, poor air quality, mga burning pollutions, burning fuels, undrinkable water. So, this undrinkable, pwede siyang sa yung mga naiinom na tubig. Kunwari sa, ano ka, I mean, ngayon, dati yung mga nabasa is drinkable pa siya, pero ngayon, medyo parang madumi na nga siya. So, yes, and that's it. That is my report for human impacts the physical environment in many ways. I mean, in many different human induced activities. Actually, marami pa tayo, pero sabi na dito, 4 lang yung nilagay. And good luck. That's the end. So, kaya ako pala tinatakpan yung bunga kasi mahina yung boses kapag wala. Kapag di ako nakagalito. Hello. Diba mahina siya, hindi siya masyadong clear. Kaya pag masyado siyang clear kapag tinakpan ko. So, goodbye and thank you all for watching.